Okay, magandang araw sa inyo mga brothers. Welcome po sa aking channel, Mariano Brothers Moto TV. Sa oras na to mga brothers, bibigyan ko lang kayo ng tip tungkol po dito sa Kawasaki Paraco 175. Ang issue po kasi itong motor na to, masyado po siyang maingay. Lalo na po pagka nire-revolution natin yung accelerator niya mga brothers. Ngayon, ang ginawa nila dito, chinik na nila yung timing chain, yung kanyang tappet valve clearance, pero maingay pa rin mga brothers. Ngayon, anong nangyari? Binaklas na natin. May nakita tayong problema. Ayan. Papakita ko po sa inyo kung ano nagiging problema pagka okay naman yung kanyang tappet valve clearance, timing chain, timing guide, pero malagitik pa rin. Ayan. Pero bago natin simulan yan, kung napasyal ka lang sa aking channel, huwag niyo po sanang kalimutan na mag-subscribe, pakipindot po notification bell button, piliin niyo po yung all para updated po kayo sa mga video na aking upload. Okay? Okay mga brothers, ayan, bibigyan ko sa inyo ng tip ano. Ito po kasi dinala na po rito. Bali maingay po kasi siya. Lalo na po pagka nire-revolution natin yung accelerator niya, lalo po lumalakas ang ingay. Ngayon chinik na nila lahat. Camshaft, rocker arm, timing chain, timing guide, tsaka tappet valve clearance. Pero hindi din nila nakita yung problema. Ngayon, ito nakita natin yung problema nung binaklas natin mga brothers. Ayan. Kung hindi po tayo magiging maingat sa pagsisiyasat, hindi natin makikita magiging problema at hindi natin masosolve yung issue nitong motor na to. Ayan. Ito po mga brothers, ang nakatating problema dalawa na. Una, yung kanyang spring sa kanyang weight decomp. Ito po yung weight decomp mga brothers. Ito naman po yung camshaft sprocket nitong ating Paraco 175. Ngayon, ang nakatating problema, una, itong kanyang spring sa weight decomp. Ayan. Ayan, kung mapapansin nyo po, para sa normal. Pero ang advice ko lang sa inyo mga brothers, huwag po tayong gagamit ng ganitong klase ng spring. Ito po kasi dating nakasalpak ito dun sa mga sa weight decomp na naka-spot lang. Nagiging problema, lumulusot siya, nasisira at nawawasak lahat yung kanyang lugar na to. Kaya nangyari, lumalaki gastos nung nagpapagawa, yung may-ari. Ayan. Dapat po mga brothers, ang lalagyan nating spring sa weight decomp ay itong ganitong klase mga brothers. Oh. Kung mapapasin nyo po, yung kanyang spring sa dulo, yung kalawit niya, iba yung pagka-hook niya, pa-square. Ayan. Di gaya nito mga brothers, pabilog. Ayan, huwag kayong gagamit ng ganito mga brothers. Magkakaproblema kayo sa Paraco, malaki po gagastusin nyo. Ayan. Ngayon, ang isa pang nakatating problema mga brothers, yung kanyang weight decomp nga po ito, dapat po ito hindi gumaganito. Ayan. Dapat yan half lang. Ayan o. Ito half lang eh. Ayan. Half lang siya mga brothers. Bakit po nagiging half? Kasi po meron siyang stopper. Ayun, nasa likod. Ayun oh. Etong kabila wala na. Kaya ang nangyayari po, isa sa pinanggagalingan to ng maingay yung makina nyo, yung kanyang bandang itaas ng Paraco. Ayan. Ngayon, pag pinabayaan natin to mga brothers, tuluyan na itong mawawasak. Ang laki po na magagastos nyo. Kulang 8,000 magagastos nyo dyan. Kasi itong timing chain sisirain. Ito sisirain lahat yan. Kakainin lahat yan. Kasi lulusot na po ito. Hahataw to. Masisira lahat yan. Malaki po magagastos. Ayan. Kaya pagka mag-check tayo mga brothers, checkin nyo rin po ito. Itong weight decomp nyo to, dapat po ito hindi sa lumulusot na ganito. Dapat siya may stoppers ang gano'n. Ayan o. Ayan. Okay? Ayan. Ganito po spring mga brothers, ano, huwag kayong gagamit ng hook na diretso na bilog, ano. Gaya nito. Ayan. Huwag kayong gagamit ng ganito. Ganito po gagamitin nyo. Original po ito ng Kawasaki, no. Okay, sige po, hanggang dito lang mga brothers. At maraming po salamat. Mabuhay po kayong lahat mga brothers.